Thank you, Brother Mig, at sa lahat ng mga kasama namin dito. I hope you had a wonderful dinner. At syempre, hindi matatapos ang ating Tuesday meeting without the teaching of the RBS. Salamat din sa mga iba naming mga kasamahan na hindi namin members dahil sumusubaybay kayo dito sa ating ministry sa RBS. Paumanhin, we have some delays because after prayer meeting, we are having di lamang na merienda, kundi dinner na rin talaga. So, we're grateful for the fellowship that the Lord is providing to our church. But going sa ating pagtuturo ng ating 1689 London Baptist Confession of Faith, nasa chapter 15 na tayo. We thank the Lord for the first 14 chapters na napag-aralan natin, and this is actually part 54. We hope na matapos natin ito at yung mga iba sa inyo, I hope na samahan nyo kaming patuloy. We are discussing itong mga tinatawag na mga blessings of the covenant, blessings of salvation. Alam ko, mas maraming exciting na part para sa mga iba ay pag nandun na sa chapter 21, pag pinag-usapan na yung Christian liberty, marriage, yung government, magistrates, at maging yung mga practical lessons about the church at yung communion with other churches. Yun siguro yung inaabangan ng marami, but we need to understand that the very foundation of the confession is of course God, and then yung salvation, and then susunod na lamang yung mga practical application ng mga doctrines na to sa community life natin. So, we are studying dito ang chapter 15, the twin sister of faith. So, check ko lang. Dito sa Titus chapter 3 verses 2 to 5, the Word of God says, to speak evil of no one, to avoid quarreling, to be gentle, and to show perfect courtesy towards all people. For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Alam nyo ba na ito ang unang passage na ginamit ng mga framers ng confessions pagdating sa chapter 15 ng repentance unto life and salvation. So in other words, napakahalaga ng passage na ito at dapat makita natin ito sa tamang pangunawa. Pero ano nga ba yung dinudulot or ano yung tinuturo ng chapter 15 ng confession about repentance unto life and salvation? Kung mapapansin natin dito sa chapter 15, by the way, is that sa confession, ang chapter 15 is considered unusual because it was completely rewritten ng mga framers natin. Ang gumawa ng chapter 15, of course, alam natin, is the Westminster Confession. Pero what happened was, nung ginawa ito ng Savoy Declaration at ng 1689, di ba sila yung nag-adopt ng Westminster, what happened is, curiously enough, no, parang nire-write nila at ito yung napakalaking question. Look at yung Westminster chapter 15, paragraph 1. Nag-freeze yata. Chapter 15, paragraph 1, repentance unto life is an evangelical grace, the doctrine whereof is to be preached by every minister of the gospel as well as that of faith in Christ. So, malinaw dito, ang chapter 15, Westminster, 1640s,
Pero ano ang makikita natin pagdating sa Savoy and then kinopya of course ng 1689. Tingnan nyo yung paragraph 1 ng chapter 15. Such of the elect that are converted at riper years, having sometime lived in the state of nature and therein served diverse pleasures, God in their effectual calling gives them repentance to life. Laki ng pagkakaiba. So, ito yung tanong, paano at bakit nangyari ang ganito? Why did the Savoy and the 1689 drastically change itong wordings or yung paragraph ng 1646 na Westminster Confession? At ang sagot dito is yung 1650s na context ng Savoy. In other words, may issue na pinag-uusapan doon sa panahon nila at ito yung malaking puzzle na gusto natin munang isolve para ma-appreciate natin. So, dito, yung chapter 10 ng verse 3 or paragraph 3, ito kasi yung sinabi sa chapter 10. Sinabi doon that the elect infants, they are regenerated and saved by Christ. So, yan ang nakalagay sa confession, chapter 10, paragraph 3. Tingnan nyo pa yung pangalawa. Pagdating sa chapter 14, yung nature of faith pinag-usapan at nung diniscuss ito, seemingly it applies to all na kailangan lahat sumampalataya. Obviously, yung mga bata, yung mga namatay na mga infants, ina-affirm ng mga Reformed confessions ang election of infants. And doon sa paragraph 3 ng chapter 10, nare-regenerate even the infants. Pagdating naman dito sa chapter 14, yung faith, dapat magkaroon ng conscious faith ang lahat. So parang merong seemingly na contradiction. Kaya pagdating sa chapter 15, tinry itong sagutin ng confession. Kaya parang pinagsama nila yung repentance katabi ng faith. The Savoy and the 1689 seek to address the issue because of what they call the erroneous views propagated by John Goodwin or yung mga Arminians. Kasi sabi ni John Goodwin or yung mga Arminians noon, meron dapat na age of discretion. Kasi kapag sinabi mo na lahat ng tao makasalanan, pag namatay ang mga bata o yung maliliit na sanggol, makasalanan sila, o inaccuse niya ngayon ang mga Reformed confessioners o yung mga Reformed preachers na nagtuturo ng automatic condemnation, na kapag ang bata namatay siya at this young age, dapat or ang parang binibigay sa kanila na katuruan is dumidiretso sa impyerno. At iyon yung hindi matanggap ng mga Reform kasi sinasabi nila, ang aming confessions ay nagsasabi na ang mga infants pwedeng may mga sa kanila elect at nare-regenerate. So, dito, ang Arminian kasi, ang position nila is age of discretion. Sa atin ngayon, age of accountability na siya. And this is, of course, rejected by many Reformed people. Sinasabi ng mga Reform, bagamat ang tao ay patay sa kasalanan, pero merong inelect ang Diyos ng mga infants kasi nga, ang mga taong ito ay lahat ng anumang i-apply sa kanila, hindi dahil sa kanilang pagiging inosente. Dahil inosente lang sila for some, in a sense, but not totally innocent dahil sila ay anak ni Adan. Ina-apply pa rin ang ginawa ng Panginoong Jesus. Tingnan nyo ang sabi ni John Goodwin, Scripture makes it appropriable only to them who come to years of discretion. Biblical ba to? Hindi biblical to. Ito yung position ng mga Arminian. Kaya nga mahalaga na pagkatapos sinabi yung faith sa chapter 14, chapter 15, binanggit na kagad ang repentance. This is what they call standing together. Magkakambal pala ito. These are the twin sisters, ang faith at yung repentance. So the doctrine of repentance unto life perfectly fits after the chapter on saving faith. So, tingnan natin, it is the other side of the coin of faith which we call as conversion. Diba? Meron tayong tinatawag na regeneration and ang Holy Spirit ang kumikilos nun. Pagkatapos dun sa regeneration, meron tayong tinatawag na conversion. Ang conversion, yun yung parang human side.
Sapagkat pag sa conversion, hindi ang Holy Spirit o ang Diyos ang magre-repent para sa atin. Hindi ang Diyos ang sasampalatay para sa atin. So, ang conversion is the other side of regeneration. So, regeneration, it is the work of the Spirit, and then magre-respond ang tao through faith and repentance. And faith and repentance is what we call a conversion. Listen to John Murray. Sabi ni John Murray, repentance is the twin sister of faith. We cannot think of one without the other, and so repentance would be conjoined with faith in the order of salvation. Conversion is simply another name for repentance and faith conjoined, and would therefore be enclosed in repentance and faith. So malinaw na twin sister of faith ito. That we cannot think of one without the other. So, kailangan pag may faith, merong repentance. Wala. So, anong ibig sabihin dito? While the only means of salvation is what? Faith, repentance cannot be separated from it. So, ano ba yung means of salvation? Faith lang. Pero, sinasabi natin, ang repentance hindi po pwede na mawala o ma-separate ng tuluyan dito. Pakinggan natin itong si Jeremy Walker. Si Jeremy Walker ang nagsulat ng chapter sa bagong exposition ng 1689 ngayon na inedit ni Rob Ventura. Ang sabi ni Walker, faith and repentance cannot be distinguished, can be distinguished but cannot be divided. And no one should attempt to do so. True faith is always bathed in, suffused with, through repentance. Christ saves through faith, and we should not give that place to repentance. Nevertheless, a faith that knows nothing of sorrow for sin, with a yearning for holiness and increasingly complete obedience to the will of God in Christ, is not a saving faith. It is therefore both proper and helpful to have faith and repentance standing together in the confession. So, nakalagay dyan that we should not give that place to repentance. Yung papel ng faith, ito lang yung only means of salvation. We cannot give that to repentance. At yun yung tanong siguro ng iba sa inyo or hindi nyo masagot-sagot pag na-conversation kayo. Dahil pagpasok natin sa reform, malinaw na tinuturo natin that faith alone is the means of salvation, pero bakit sinasabi natin kailangan yung faith may repentance? E di ibig sabihin, dalawa ang means of salvation, hindi lang faith, kundi may repentance. Kasi sinasabi natin, faith alone is the means of salvation, papaano yung repentance? At napakaganda nung sabi dito ni Jeremy Walker, na hindi dapat natin ibigay yung papel ng faith doon sa repentance, pero may maganda siyang sinabi that we can distinguish them, but we cannot divide them. Diba? Napakaganda nitong sinabing ito, which only tells us that faith and repentance cannot be divided chronologically, but in the grammar of the gospel, saving faith must take precedence, not repentance. So, mahalaga yung grammar dyan dahil yun yung gusto natin na maintindihan. Remember, pag tiningnan mo siya na chronological, faith, repentance, mahihirapan ka dito. Ito yung criticism doon sa ginawa ni John Bunyan, kung maalala nyo sa mga nagme-Men's Fellowship o nakabasa na ng The Whole Christ, na tinry na ipakita yung blessings of salvation ni John Bunyan, pero nakalagay sa kanya parang chronological. At yun yung nagiging problema. Bilang tao na nagbabasa pag nagsusulat tayo from left to right, we tend, of course, na ipakita na parang succession yung nangyayari. But that is not always the actual case. Di ba? Ililista mo, ito, step 1, ipakita mo, ito. Kasi pag nagbabasa ka left to right, lilitaw siya ngayon na parang may chronology. Pero ang salvation, ang blessing niya, hindi ganyan lagi nangyayari. Kaya sabi ni Sinclair Ferguson, ang mas makakatulong, hindi yung chart ni John Bunyan, kundi ni William Perkins. Si William Perkins, nung dinescribe niya yung blessing of salvation, pinakita niya na lahat ng yon ay parang galing kay Christ, pabilog,
at para may araw at lahat-lahat na gano'n. At yun yung tama. Kasi yung faith and repentance, hindi mo siya pwedeng ipagsunod-sunod na parang pipwersahin mo. Pero syempre, may grammar ang gospel. Meron tayong vocabulary. Meron tayong understanding paano natin to gagamitin. So listen to Ferguson. Against this background in medieval theology, Calvin had insisted on giving the priority of faith. Only within the context of faith, taking hold of Christ, in whom we find the grace of God to us, can repentance be evangelical. It cannot, therefore, take precedence over faith, either logically or chronologically, since then it would be a work prior to and apart from faith. Calvin naturally always had repentance as penance in his sights when he wrote. So malinaw ngayon itong word na ito, yung repentance as penance. Kapag nilagay mo yung repentance as means of salvation, magiging penitensya na siya. Nagiging parang kailangan ko itong gawin para ito ay maligtas. At di ba, yan yung sinasabi at yung takot ng mga anti-lordship salvation. Sinabi nila kasi kapag nilagay mo yung trust, nilagay mo yung lordship kay Christ bago ka masave, ibig sabihin may kailangan akong gawin ngayon para maligtas. Kaya tingnan nyo sila, Zane Hodges at yung mga iba pa sa group nila ng anti-lordship, ano yung pangalan ng kanilang doktrina? Tinatawag nila itong free grace salvation. Kasi ang grace, hindi mo kailangan munang mag-repent. Hindi mo muna kailangan gumawa kasi ganun ang grace. Faith lang siya. So, akala nila, ang doktrina ng mga reform is that we try na yung repentance, gagawin natin siyang requirement or means of salvation. No, eto pala yung tamang paliwanag. Hindi natin pwede naggawin na logical or chronological na mauuna ang repentance. Kasi nga, mangyayari, bago ka masave, kailangan mag-repent ka, may kailangan kang gawin. Pero sa totoong pangyayari, hindi mo sila mailalagay talaga in a chronological order. Kaya may warning dito, no? In insisting on the priority of faith, we must make sure that we do not put some time interval between the two. So ito pala yung dapat natin na tingnan. I-insist natin na priority ang faith. Mauuna ang faith if we are forced to use yung grammar ng gospel. So again, no, hindi natin mailalagay chronologically yan, pero kung kailangan mapipwersa kang gamitin, o sige, kailangan gamitin natin ng yung logical or yung sa conversation lang natin. Ano pa rin ang mauuna kung kailangan lang natin silang distinguish. Well, ang sabi ng mga reform, unahin natin yung faith. Although in actual case, pareho yan, nandyan yan. Hindi mo yan masasabi na chronological or logical. But in insisting on the priority of faith, we must make sure that we do not put some time interval between the two. Hindi pwedeng may faith ka ngayong gabi, bukas ka nag-repent at doon pa lang na-save. Ang sinasabi dito, yung words ni Sinclair Ferguson, we repent believingly and we believe repentantly. In other words, magkahalo. Kaya nga, two sides of the same coin. Kaya sabi ni Calvin doon, yet when we refer the origin of repentance to faith, we do not imagine some space of time during which it brings it to the birth, but we mean to show that a man cannot apply himself seriously to repentance without knowing himself to belong to God. But no one is truly persuaded that he belongs to God unless he has first recognized God's grace. So, again, nililinaw dito, walang kapag inuna natin ang faith, walang time interval dapat. Walang sacramentalism. Walang kahit minuto. Basta ang tao, sumampalataya siya, naniniwala tayo, yung pagsampalataya na niya yun, meron na kagad, suffuse na yun ng repentance. That is the word of Ferguson. So, warning number 2 naman. In defending the necessity of repentance, you must make sure that we do not imagine that it is a means of salvation. Ito kasi yung mahalaga.
Faith is the only means. Ini-insist natin yung sola fide. Ini-insist natin yung sola fide, ang tanging daluyan o ng daluyan pagdating sa kaligtasan ay pananampalataya. Papaano natin ito makikita? So, faith is the only gift from God that underscores the fact that salvation is free. Ito lang ang sa lahat ng mga graces ang mag-underscore na talagang ang salvation ay free. Hindi mo pwede sabihin to sa good works, sa repentance. Ang repentance, ginagawa mo. Ang good works, ginagawa mo. Sarili mo itong work. Pero yung faith, ikaw ang sasampalataya, pero the mere fact na may faith ka sa Diyos, in other words, nililisan mo yung pag-asa mo sa sarili mo. Ibig sabihin, hindi ka umaasa sa sarili mo. Kapag nakita mo na ikaw ay walang-wala, hihingi ka, di ba? I-stretch mo yung kamay mo at sinasabi mo, wala na akong magagawa. Kailangan ko ito. At yan mismo yung sinasabi ni Samuel Waldron. Faith is the means because it is nothing in itself. It is only the empty hand which takes Christ. The empty dish which holds the gospel meal. If repentance, love, good works, obedience were made the means of receiving God's salvation, some might think that their works merited salvation. These things focus attention on themselves. Faith focuses all the attention of Christ and grace. Kaya pinakagusto ko rin dito yung sabi ni Michael Horton, pag sumampalataya ka daw, that is the end of yourself. In other words, di ka na umaasa sa sarili mo. Umaasa ka na sa outside ng sarili mo. And of course, yung object ng faith natin ay ang Panginoong Jesus. So napakaganda nitong sinabi na yon ni Waldron. So, ikalawa ay sinabi pa, it minimizes the danger that the condition required of men might detract the goal of God's glory. Kung gagawing means of salvation ng repentance, ang mangyayari kung gagawing means ang salvation ng repentance, ano mangyayari? Yung goal ng glory of God, kanino mapupunta? Doon sa nagre-repent. Kasi ang mangyayari, sino dito ang pinaka naging repentant? Siya yung mas mapupuri. Ay, ikaw talaga ang deserving ka talaga kasi napaka-repentant mo. 'Di ba? Pagdating sa pananampalataya, hindi mo pwedeng sabihin 'yon. Hindi mo pwedeng sabihin na malakas ako sa pananampalataya sa Diyos na niligtas niya ako. Hindi, lahat ng totoong pananampalataya tatanggapin ng Panginoon. So, faith ensures that salvation is a gracious gift of God void of human merits. Kaya nga ang ibang pangalan nito sa mga Puritans, ang tawag nila self-emptying grace or extraspective. It looks outside of itself. Sabi ng mga Puritans, grace, it is the grace that takes a man of himself and gives all the honor to Christ. Maganda yung sabi ni Thomas Schreiner dito because the Reformers added the word alone to indicate wala nang ibang means. Hindi pwedeng maging means ang repentance. Sabi ni Tom Schreiner, Luther also emphasized that faith alone justifies. He famously adds the word alone, alain, to Romans 3:28. Such a translation isn't an imposition on the text, but represents the meaning of the verses in the context. The famous Roman Catholic scholar Joseph Fitzmyer agrees. Luther emphasizes repeatedly the faith alone justifies, faith directed to God's word, faith focused on what God has done for us in Jesus Christ, crucified and risen. So, gusto kong i-emphasize dito, yung word na yung binanggit dito ni Thomas Schreiner na hindi raw imposition yung pagdadagdag ni Luther doon sa word na alain. Kasi pag binasa mo, translate mo from the original Greek ang Romans 3:28, walang nakalagay na alain or yung alone. For we are justified by faith. Pero sa translation natin, binigyan ng alone. Kasi ang paniniwala ni Martin Luther, kapag ang tao o faith, ginamit mo na siya lang ang justifying means, in other words, exclusive na yon. Wala nang po pwedeng idagdag doon. Kaya nga, agree kahit yung Roman Catholic na
si Joseph Fitzmyer na hindi mali ang ginawa nitong si Martin Luther. So, napakahalaga nun para sa atin, no? Kaya faith and repentance must not erode to mere evangelical cliche, but must be understood in their biblical and historical usages to arm us better in teaching salvation to others. So, kung magulang ka, may anak ka, paano mo sila tuturuan pagdating sa role ng faith and repentance? Kapag sinabi sa iyo ng anak mo sa devotion or family worship, Daddy o Mommy, akala ko ba faith lang ang means of salvation, bakit kailangan ko mag-repent sa aking sins? Akala ko ba yun lang ang parang instrumental cause? At least masasabi mo, ang tunay na may faith, meron siyang repentance, suffused with repentance. Ayan yung sabi ni Ferguson, at the end of the day, we cannot divide faith and repentance chronologically. The true Christian believes penitently and he repents believingly. For this reason, in the New Testament, either term may be used when both dimensions are implied, and the order in which they are used may vary. But in the order of nature, in terms of the inner logic of the gospel and the way its grammar functions, repentance can never be said to precede faith. It cannot take place outside the context of faith. So, I hope na naging malinaw ito. Alam nyo, for many years, personally, ito yung hindi ko masagot-sagot. Dati, paano nangyari na kailangan ng repentance at yung faith, pero yung faith lang ang means of salvation. Ito pala yun, na chronological, logical, hindi mo pwedeng ipakita na ganyan ang nangyayari. Pero kung kailangan mong isulat, uunahin mo yung faith because that is how the grammar functions, the grammar of the gospel. Now, punta tayo sa paragraph 1 ng chapter 15. Napakaganda nito kasi may binanggit siya na riper years. Ang kasalanan daw, yung mga ibang naliligtas, nangyayari sa kanila pag tumanda na sila, dun daw sila inaabutan ng ebanghelyo. Isa itong comfort at isa itong warning. Basahin natin. Such of the elect that are converted at riper years, having sometimes lived in the state of nature, and therein served diverse pleasures, God in their effectual calling gives them repentance to life. Now, pag binasa mo ito, ano pong mapapansin ninyo? Parang sinasabi dyan, no? Yung iba, pag binasa yan, parang, ini-encourage tayo ng confession, no? Pwede naman palang maligtas pag tumanda ka. Kasi, pwedeng ma-convert at riper years. Because, ganun pala ang gospel, no? So, ito ba yung nag-encourage na wag mo nang pansinin muna ngayon ng repentance, saka na lang pag ikaw ay matanda na. Well, this is a comfort to sinners. At mamaya, ipakita ko, warning ito sa mga unrepentant. Ano ba ito? The first paragraph does not say that only those who are riper years are in need of salvation. Baka kasi isipin natin, nangangailangan lang ng repentance o salvation yung mga may edad na. No, malinaw sa Bible, lahat ay makasalanan. Yan ang dapat natin na makita. But many in scriptures are records of men and women who have been converted during their advanced years with so much sins in their life. So, in other words, ang pinapakita ng chapter 15, paragraph 1 ay ganito. Hindi niya ine-encourage na maging unrepentant ka, hintayin mo yung bandang wakas ng buhay mo at doon ka na lang magsisi. Ang pinapakita niya sa mga may edad na ngayon at matagal na at malalim na ang kasalanan, ang gospel napaka-powerful niya na pwede ka pa niyang iligtas at kayang-kaya ka niyang iligtas. Hindi ito para dun sa kakilala ko dati na sinabi niya na sana pala naligtas na lang ako yung bago ako mamatay. Napakaraming pagsubok ngayon bilang Kristiyano, hindi ko ma-enjoy ang mundo. Kung ganito ka manalita, in other words, hindi mo gusto ang kabanalan, hindi mo gusto ang Diyos. Parang ang tingin mo sa gospel ay fire exit para lang hindi ka mapunta sa impyerno. Pero hirap na hirap kang mahalin ang kalangitan. Hindi ganito ang ibig niya sabihin. Pinapakita dito na may pag-asa kahit sa mga taong parang huli na ang lahat sa kanila.
Si Saul, murderer yan. Pero later on, naging Apostle Paul. Ito yung gospel. Ganito katindi yung gospel. Isang masamang tao, babaguhin ng Diyos. Hindi lang niya babaguhin, gagamitin pa niya para sa pag-akay sa mga ibang tao. Alam niyo, ganito galit sa Kristyanidad ang mga ibang ideologies kasi wala silang message of redemption. Ang Christianity, meron siyang message of redemption. Alam niyo, ang woke ideology, walang message of redemption. Ang woke ideology, kung may kasalanan ka 30 years ago, limbawa, meron kang binastos o meron kang ginawang mali nung ikaw elementary, pag ikaw ay naging sikat, naging public figure, pwedeng ilabas yan. At because of what you did 30 years ago, papakita sa'yo na ganyang kang uri ng tao and you have never changed really. But equal, of course, that is so silly and ridiculous because we know that while men, they can be worse than that, but they can be better than that because of the gospel. Tingnan nyo, yung Philippian jailer, napakarami pa, mga immoral women, Samaritan woman, sila Mary Magdalene, yung sinner na pumunta kay Christ, and even si Zacchaeus na nagnakaw ng pera, ng tax collector. So these are great blessings from the Lord. So the gospel provides salvation even to the most wicked sinner, even at the last minute of his life. This is how the gospel works. At yan ang sana na ma-realize natin, no? May mag-anak tayo, may tao tayo na nakikita na parang wala ng pag-asa, but that's exactly how the gospel works. Masamang tao, pero ililigtas ng Diyos. Kaya yung thief on the cross is the best example. 'Di ba? Nangyari sa kanya, minamak niya kanina lang, pero nung nag-repent siya, pa-promise ni Christ, today you shall be with me in paradise. Now, this is also a warning doon sa mga, so number 2, this is a warning to the unrepentant. What is the warning to the unrepentant? Sinners cannot presume on the grace of God because it is the Spirit who grants repentance. Baka isipin naman ng iba, pwede naman palang magligtas ang Diyos, no, pagdating doon. Wag na muna tayo magsisi ngayon. Hindi po pwede yun. A sinner cannot use the grace of God to delay his repentance. Hindi mo pwedeng gawin yan. So, tingnan natin yung application. Nasaan ba yun? Ayan, a sinner cannot use the grace of God to delay his repentance. Dahil ang biyaya ng Diyos, nag-work pala even sa bandang huli ng buhay ng tao, pwede pala ako magsisi. Diba, classic yung sinabi ni J.C. Ryle na those who plan to repent on the 11th hour usually dies at 10:30. Hindi po pwede na i-schedule mo doon ako mag-repent. At babala ito, no, sa mga kabataan, lalo na gustong ma-enjoy, lalo na yung mga laki sa church. Masyado silang nabuhusan ng biyaya ng Diyos. Tignan nyo, no? Yung grace ng Diyos, kayong mga Christian parents, at bilang ako pastor, nakikita ko to. Yung mga kaibigan ng mga anak natin sa labas, hindi nila naranasan yung graciousness na pinapakita ng church at ng Christian world sa kanila. Itong mga to, binastos sila, mga marami silang naranasang mga pamamahiya, alam mo yon, tinuruan silang magmura, maraming mga masasama. Tayo, yung graciousness na pinapakita natin sa mga anak natin, pwedeng mag-lead yun sa kanila, of course, sa kanilang salvation. Pero pwede rin yun na magpatigas sa kanilang makasalanang puso unless the Spirit works. Kaya anong nangyayari sa mga lumalaki sa church? Iniisip nila ganito ka-gracious ang Diyos. Tama yun, dapat nilang ma-realize. Pero with the hardening of their heart, pwede nilang isipin, ganito ka-gracious ang Diyos, kaya aabusuhin ko. Sa susunod na lang ako magre-repent. O kaya after many, many years, pagtanda ko na lang, I will not listen to my mom and dad. I will not listen to my pastor. At ito yung nakakalungkot, yung sin of presumption. Sabi ni Martin Lloyd-Jones,
Hindi mo pwedeng i-schedule yung repentance na mag-schedule ka, bukas ka na lang or sa susunod ka na lang magsimba, susunod ka na lang makikinig, susunod ka na lang na ano. Kasi pag in-enjoy mo yung kasalanan ngayon kahit na-schedule mo na kinabukasan, pwedeng kinabukasan, wala ka ng desire mag-repent dahil na-fall in love ka na sa sin na yon. Kaya let's go to application. Pinag-uusapan pa naman ito ng naming mga ibang members dito patungkol sa mga testimonies at conversion. Number 1, thank God for crisis conversions. Salamat sa Diyos, may mga crisis conversions. Ano itong mga crisis conversions? Ito yung mga conversion na gustong-gusto ngayon na pinapakinggan ng mga nasa churches or yung mga nasa television. Ang crisis conversions yung pag na-save, yung na-convert ka bilang isang taong napakasama mo, nakaranas ka ng maraming mga bisyo, drug addict ka, o kaya ikaw ay nakaranas ng pagmamaltrato, sexual abuse, and then ikaw ay nakakilala kay Christ. Ang tendency natin is, wow, praise God. At tama yon. Isa ito sa dapat na makita natin na mag-magnify, hindi dun sa tao, kundi yung superabounding grace of God in the gospel to save sinners from their multitude of sins. Ito yung sinabi rin ni Paul. I thank Him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because He judged me faithful. At sinabi niya dyan, I was a blasphemer, persecutor, insolent opponent, but I received mercy. At siya ay iniligtas ng Diyos. Ang Panginoong Jesus iniligtas ang taong masama na ito at makasalanan. So, praise God sa mga crisis conversions. Isa ito sa patunay na mapakapangyarihan ng gospel. Pero, nagbigay din naman ako ng warning. If we are thankful for crisis conversions, let us not put undue importance on crisis conversions. Alam niyo ito, minsan, kapag ang testimony mo, hindi crisis conversion, hindi ka nakaranas ng matinding ganito, yung normal, typical lang, parang ang dim ng iba, hindi interesting ang testimony mo, parang hindi maganda, o kaya naman, hindi siya ganun ka-powerful, and this is wrong. They belittle the equally amazing demonstration of the gospel in unspectacular conversions. Hindi porke unspectacular yung conversion mo, wala nang demonstration ng power ng Diyos yun. Kaya dito ako na didismaya sa mga presentation ng testimony na parang kung sino yung mga nakaranas ng ganito. Makikita nyo to sa mga malalaking churches, pinagte-testimony, mga artista. Nothing wrong, no, kung mag-testimony artista, pero bakit kung sino yung mga sikat o kung sino yung ganitong grabe yung naranasan, ito yung parang ina-highlight na power ng gospel. Again, thankful tayo, pero paano yung mga iba na napakatahimik ng kaligtasan? Well, dito may magandang sinabi si Jeremy Walker. All people are sinners by nature and by deed, and all need to repent of their sins. Neither should we imagine that it is a pleasant, good, or helpful thing to have lived a life full of gross sins before repenting. Instead, we should consider that it was our sin that took Christ to the cross. Some people seem to think that you need a record of extravagant sin in order to really know and feel yourself sinful. But this is far from the case. The least sin appears abhorrent to the scripturally trained conscience under the influence of God's Spirit. Alam niyo mga kapatid, hindi niyo na kailangan na maging drug addict. Hindi niyo kailangan na mag-plunge into the depths of your depravity para malaman mo na ganito kasama ang kasalanan. Ang tamang pananaw, kapag nakita mo ang maliit na kasalanan, abhorrent na yan sa Diyos, it should be enough na ikaw ay malusaw sa kabanalan ng Diyos at ikaw ay lumapit sa Panginoong Yesus. Kaya gustong-gusto ko yung prayer ni Burke Parsons. Sabi niya, I pray that my children will have boring testimonies. Ito yung dapat na pag-pray natin. Gusto mo ba yung anak mo, maranasan muna niya yung mag-adik-adik siya? Maranasan niya muna yung mga masasakit at masasalimuot na pangyayari sa buhay niya? It should be enough na kahit hindi na niya kailangan maranasan, maligtas siya, makakilala siya sa Panginoon dahil doon pa lang demonstrated na yung power ng Diyos. So wag tayong masyado na humanga sa
mga crisis conversions. Kaya nga may nagsabi, di ba, my testimony is not the gospel. Hindi yun ang magliligtas sa tao. Kahit gaano ka-dramatic yung conversion mo, hindi yan guarantee na magliligtas ang Diyos. Ang presentation pa rin ng gospel. Kaya kung mapapansin ninyo sa mga reform preaching natin, ang pinaka-emphasize natin is the power of the gospel. Hindi natin gusto na lagi ina-example natin yung mga sarili natin. Takot nga tayo mag-example ng sarili natin, lalo na kung ikaw ang bida. Kasi maaring magkaroon ng perception na magagalingan ng tao sa'yo. Parang ikaw ang example ng kabutihan. But the truth is, lagi ka namang example ng kapalpakan kung ikaw ay magiging honest sa sarili mo. Kaya nga, ito yung dapat nating tingnan. Yung sabi nga ng aming principal sa GMA, marami niyang ginagamit na case illustration ay mga taong patay na. It is because laging may konting kaba kapag gagamitin mong example yung taong buhay pa kasi pwede pa siyang mag-apostatize. Hindi pa niya na-finish ang kanyang course ng maayos at hindi pa natapos ang kanyang race. Kaya magkaroon tayo ng konting kaba o takot, no? Kaya minsan may napanood ako na nilathala yung dating parang transgender, naging lalaki, then pinresent na power ng gospel. Yes, God continues to save even from the transgender or hindi, whether straight, heterosexual, homosexual, lahat yan kayang iligtas ng Panginoon sa kanyang ebanghelyo. But what happened later on is yung tao bumalik doon. And para sa mga atheists at sasabihin, sabi ko na, scam lang yan, hindi naman ganun ka-powerful ang gospel. No, God moves kahit sa mga taong buhay pa. Ang sinasabi ko lang dito, maghinay-hinay tayo na nagli-lift up ng mga tao, yung kanilang mga testimonies because their testimonies are not the gospel. Sabi ni Jose de Guzman. Any question? Meron pa pala tayong if you are a sinner, there is a message from heaven for you today. Harden not your heart. Repent of your sins and put your faith in Christ. So, di mo kailangan palipasin. Ngayon na. Today, if you hear His voice, harden not your heart. You have some questions? Sino magbabasa? May question po si Daniel Pilarta. Hi, Pastor. Is it right to say that godly repentance is the manifestation of genuine saving faith? Same true with good works and the operation of the fruit of the Spirit, the manifestations of genuine conversion. Yes, it is correct. And I think nasa succeeding paragraphs yan. Kung mapapansin nyo, binigyan muna natin ng introductory lesson ng chapter 15 at yung paragraph 1. Ang design po ng discussion natin is actually we are trying to teach and expound yung 1689. So, kumbaga, nakadepende ako sa presentation niya by paragraph. So, tama po kayo, Brother Daniel Pilarta, pero sa mga succeeding pa natin yon na ma-cover. May question pa po? Pero linawin ko lang din na hindi po masama na magsumama or magbigay ng testimony, lalo na kung dramatic yung testimony mo, sa mga programs na pwedeng yun ang kanilang gawing ministry. Christian liberty pa rin yan ng tao. Ang sinasabi lang natin, thank God for crisis conversions, but let us not put undue importance
sa kanila. Meron pa po? Okay, so kung wala, and by the way, we want to recognize sa presence natin, bumisita sa atin si Brother Jaymar, missionary missionary siya sa Baliwag, Bulacan. So, let us close in prayer. Let's continue this next week. Sa susunod na buwan, yung paragraph 2 and the succeeding paragraphs. Let us pray. Father, we thank you for our lesson and for reminding us, Lord, na for teaching us na ang faith pala ay suffused with repentance and repentance is suffused with faith. In other words, while we cannot explain everything, still faith ang means of salvation, pero nandun palagi ang repentance. Salamat sa pagre-remind mo sa amin na powerful ang gospel mo, that you can save even those who are in their riper years. Yet, Lord, this is not a way para mag-presume kami sa grace mo. There's always that call that if we hear your voice, harden not our hearts. And Lord, may we not lose that sight, yung miracle sa bawat salvation, bawat conversion. Hindi kailangan ng crisis conversion. At katulad ni Burke Parsons, kaming mga Christian parents, we together with him pray that may our children have boring testimonies. Boring in a sense na sa mata ng mundo, walang dramatic experience, walang sensational na karanasan, kahit simple na sila'y makakilala sa kanila pong sa aming mga family worship, we will be so much happy to experience that blessing, because every conversion is always a miracle of the grace of God. So we thank you, Lord. We pray pagpalain niyo ang ministry na ito. In Jesus' name we pray. Amen.